Ngayon ang Lakers ay mukhang naayos na ang kanilang rotation para sa upcoming season ng 2023 at 2024. Maaari na nating tignan ang kanilang binuong team. Alam ko na hindi tayo magkakaparehas ng opinyon, ngunit sa tingin ko ay parehas naman tayo ng iniisip na maganda at handa na ang Lakers team. Pero ang tanong ay gaano nga ba kahanda ang Lakers team ngayon? Samahan niyo akong i-analyze ang kanilang team mula sa kanilang opensa, depensa at kung gaano kabuo ang kanilang team. Unahin natin ang kanilang opensa na ramdam naman ngayon sa kanilang lineup. Hindi kasi kagaya ng kanilang depensa, maraming katanungan ang pwedeng ibato sa kanilang opensa. Makakaya-kayang i-maintain ni LeBron James at Anthony Davis ang kanilang production. Magagawa kayang mag-improve pa ni D'Angelo Russell at Austin Reeves. Mayroon kaya silang sapat na bala sa 3-point shooting para maiwasang matambakan ng kalaban. Sila ay pang-rank 19 sa offensive rating sa nakaraang season at naging pang 14 pagkatapos ng trade deadline. Ibang-iba ang kanilang team sa pre-trade deadline kumpara sa kanilang post-trade deadline. Sila ay nagdagdag ng 8 new additions mula sa kalagitnaan ng January. Ibig sabihin kalahati ng kanilang 15-man roster ay nakuha nila pagkatapos ng 2023. Kaya naman sa tingin ko ay sakto lang sa kanila ang pang 14 sa rating sa opensa. Mula dito ay naniniwala din ako na mag-i-improve pa ang kanilang team at kung sakali maaaring makapasok sila sa top 5 sa opensa, lalo na kung mapapanatili nilang healthy si LeBron James at Anthony Davis. Sa aking opinion ay nag-upgrade sila ng kanilang opensa. Si Gabe Vincent ay mas mainam na offensive player kumpara kay Dennis Schroeder. Ganon din si Taurean Prince kumpara kay Torrey Brown Jr. Si Christian Wood naman ay mas magandang selection nila kumpara kay Mo Bamba, Wendy Gabriel at Tristan Thompson. Hindi lang iyon dahil mayroon din silang matatawag na internal growth na ating aabangan. Mula sa kanilang pinaigting na kanilang team chemistry, sa tingin ko mas magiging reliable si D'Angelo Russell sa kanilang team. At iyon ay malaking improvement sa kanilang bilang overall team. Maliban dyan ay idagdag pa natin ang actual internal growth sa kanilang team mula sa mga young talents, gaya ni na Austin Reeves, Rui Hachimura at Max Christie. Ibig kong sabihin kung si Austin Reeves at Rui Hachimura ay mai-maintain ang kanilang playoffs production, isa itong malaking kalamangan ng kanilang team. Silang dalawa ay may kakayahang magbigay ng 17 and 12 points per game at kayang bumira ng nakakamanghang from the field at maging sa 3-point line. Malaking bagay ang magagawa ng dalawa pagdating sa kanilang opensa. Kung magagawa din nilang mag-perform kagaya ng pinakita nila sa postseason, sa tingin ko ay magiging maganda ang ating makikita mula sa kanila sa regular season. Isa pang factor ng kanilang team ay mga unexpected players na kagaya na Christie at Reddish. Wala sa isip ito ng karamihan, pero maaaring isa sa kanila makapagbigay ng malaking role mula sa bench. At kung mas makakapag-perform pa sila ng mas higit sa ating inaasahan, ay mas malaking tulong sa opensa ang kanilang maibibigay. Kumusta naman kaya ang kanilang 3-point shooting? Noong una ay dismayado ako pero nang makuha nila si Christian Wood, sa tingin ko ay malaking tulong ang magagawa niya sa team. Isa itong madalang na pangyayari, lalo na kung ang usapan ay big man. Sa ngayon ay di ko pa rin masasabi na sila ay may sapat na great 3-point shooting team. Pero sa tingin ko ay di naman na nila ito kailangan pa. Dahil nasa team nila ang matatawag na dalawa sa best interior scoring threats sa buong liga. Ito ay si LeBron James at Anthony Davis na talaga namang kaya magbigay ng puntos para sa team. Idagdag mo pa ang pagkakuha nila kay Christian Wood. Mula kay Wood, Reeves, Russell at Prince, ang Lakers team ay masasabing mayroon ng 4 na players na talaga namang reliable at kaya magbigay ng malaking bilang ng 3 points. Alam niyo ba na bawat isa sa kanila ay naglaro sa iba't ibang role position at mabuti na lang na silang 4 ay healthy hanggang ngayon. Sa tingin ko ay sapat na ito para makatulong kay LeBron James at isama pa natin ang kanilang ilang wild cards gaya ni na Christie, Vincent at Hachimura. Sila ay maaari makapagbigay ng mas maganda pang performance higit pa sa ating inaasahan. Sa kabuuan ng kanilang opensa ay maaaring good pero di ganun kalakas para maging great. Pero ang mahalaga ay maganda ang kanilang lineup kumpara sa nakaraang season. Dumako naman tayo sa kanilang depensa. Sila ang number 2 rated defense sa kanilang trade deadline noong nakarang season. Ito rin ang nakatulong sa kanila upang makaabot pa rin sila ng playoffs kahit na wala silang chemistry bilang team. At ngayon ay nagawa nilang mapanatilang defensive anchor na si Anthony Davis, ang lockdown wing defender na si Jared Vanderbilt. Idagdag pa natin sina Gabe Vincent at Jackson Hayes. Sa tingin ko ay maraming rason para magtagumpay sila. Pero sa aking opinion, ang tanging makakapagpabago sa kanilang positivity ay kung magkakaroon ng hindi healthy sa kanilang mga players. Pinakita nila na hindi nila kailangang maging healthy si LeBron James para magkaroon ng magandang depensa. Basta meron si Anthony Davis. Patuloy na silang rated number 2 sa depensa bago ang trade deadline. Masasabi naman na talagang kailangan nila si Anthony Davis dahil kahit na nakapaglaro siya ng halos every game hanggang postseason,
Mahirap hulaan kung mananatili itong healthy, pero sa tingin ko ang dapat maging goal nito ay makapaglaro siya ng 65 total games. Maaari siguro na ang bilang ng games na kaya nilang ipanalo nang wala si Anthony Davis ay nasa 15 to 20 games, pero sa higit nito ay panigurado na mahihirapan na sila. Sa puntong iyon, magiging imposible na rin sa kanila na makapasok pa sa top 5 sa depensa, kahit nasa kanila na ang player na gaya ni Jared Vanderbilt. Ang kanilang depensa kasi ay nakasentro kay Anthony Davis, pero sa tingin ko mas mainam na handa sila na kahit na wala si Anthony Davis kumpara noong last season. Maganda ang performance ni Thomas Bryant at Wenyan Gabriel, pero mas maganda pa rin na ang kayang ibigay ni Christian Wood at Jackson Hayes. Kung pag-uusapan ng kanilang opensa at kanilang depensa, sa tingin ko ay parehas silang mga players na magkakaiba man ay kaya nilang makatulong sa kanilang team sa puntong hindi makapaglaro si Anthony Davis. At kagaya sa kanilang opensa, sa tingin ko isa rin sa kanilang wild card sa depensa ay si Christie at Reddish. Silang dalawa ay magaling din na defender kung nanaisin nilang gawin ito. Sa huli ay pag-usapan naman natin kung gaano nga ba kabuo o katibay ang team ng Lakers, at sa tingin ko ito ang lakas ng kanilang team. Kahit saan natin ito tignan, sila ay may sapat na connection bilang isang team. Sila ay may great point guard na may 4 o 5 players na kayang maglaro sa loob ng court. Sila ay mga players na mas nag-improve pa kaysa sa last season. Pero di gaya ng nakaraang season ay mas kaya na nila na wala si LeBron James at Anthony Davis kahit sa loob lang ng ilang minuto. Hindi na parang death sentence ang pag-asa nila sa playoffs. Meron na silang option na players na pwedeng makuha sa rotation. Mula kay Jared Vanderbilt, sa next game ay maaaring si Rui Hachimura naman, at meron din silang D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Christian Wood at Jackson Hayes. Maaaring hindi ganoon ka-perfect ang kanilang opensa at depensa, pero ang tibay o bilang kabuuan ng kanilang team ay siyang nagpapalakas sa kanila. Isa itong matatawag na luxury para sa isang team na nabuo kasama si LeBron James. Bilang kabuuan ay masasabi ko na ang Lakers team ngayon ay handa na para sa darating na upcoming season. Sa tingin ninyo, ano ang inyong opinion tungkol sa Lakers' new reloaded roster para sa upcoming year? At yan ang katapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.